Ka-Express, may mainit na balita mula sa kampo ni Kai Sotto. Ayon sa mga unconfirmed reports, NBA ready na raw siya sa kanyang pagbabalik. Mas malakas at mas buo ang katawan niya ngayon kumpara bago pa siya nagkaroon ng ACL injury. Marami ang nakakapansin na mas fluid na rin ang kanyang galaw. Lalo pang tumitibay ang tsansa niya dahil nagkaroon daw ng malaking improvement ang kanyang shooting, lalo na sa 3-point area. Kung maging consistent si Kai sa labas, siguradong maraming NBA teams ang magkaka-interest sa kanya. Samantala sa Gilas Pilipinas naman ay may bagong pangalan na umaangat. Pinili ni Coach Norman Black si VJ Pre na maging bahagi ng ating national team para sa darating na SEA Games. Isang batang player na versatile, may taas at may kakayahang mag-adjust sa iba't ibang posisyon. Bagamat bata at baguhan sa ganitong level, nakita ni Coach Norman Black ang potensyal niya na makapag-contribute agad sa koponan. At panguli, usap-usapan din ngayon ang controversial na nangyari kay Jalen Green ng Phoenix Suns. Nahuli umano siya sa isang 2 a.m. altercation kasama ang kanyang girlfriend na si Drea Michelle sa New York Fashion Week. Viral agad ang mga videos at marami ang nagtatanong kung paano maapektuhan ito ang kanyang public image. Well, magandang balita sa lahat ng Pinoy basketball fans dahil may mga unconfirmed reports na nagsasabing handang-handa na si Kai para sa kanyang comeback and this time, NBA ready na raw ang kanyang kondisyon. Matapos ang matagal na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, napansin ng mga nakakasakses sa kanyang ensayo na mas malakas, mas buo at mas kumpiyansa si Kai kumpara noong pre-injury days niya. Isa sa mga pinaka-nakakatuwang development ay ang kanyang power and strength. Kung dati ay minsan nabibigatan siya sa mas physical na laro, ngayon ay hindi na ito issue. Mas makapal ang kanyang build at mas kaya niyang sabayan ang banggaan sa ilalim. Para sa isang 7'3" big man, malaking bagay ito dahil matagal nang sinasabi ng mga kritiko na kailangan niyang mag-improve physically para makasabay sa NBA level. At bukod sa lakas, malaking improvement din ang nakita sa kanyang shooting mechanics. Ang kanyang 3-point shooting, na noon ay inconsistent, ay mas nagiging reliable na raw ngayon. At kapag nagawa niyang ma-maintain ang efficiency mula sa labas, magbubukas ito ng mas maraming pinto para sa kanya sa NBA. Ang modern big man ngayon ay hindi lang basta rim protector, kailangan ding marunong mag-spread ng floor at kung may pakita ni Kai na kaya niyang tumira mula sa trust consistently, check maraming NBA scouts ang muling magbibigay ng atensyon. Mahalagang banggitin na kahit hindi pa 100% kumpirmado ang lahat ng mga detalyeng ito, malinaw na ang kanyang pagbabalik ay inaabangan hindi lang ng mga fans kundi pati ng mga experts. Marami ang naniniwala na kung sakaling magpatuloy ang kanyang development sa ganitong direksyon, hindi malayo na muling magbukas ang pinto para sa kanya sa NBA. Tandaan, minsan na rin siyang sumabak sa Summer League at nagkaroon ng tryouts, kaya't nananatiling nasa radar siya ng ilang teams. Para naman sa Gilas Pilipinas, malaking impact ito. Kapag bumalik si Kai sa kanyang peak form, mas magiging sulit ang frontcourt, lalo na kapag makapareha niya sina Adriado at Junmar Fajardo. Ang kombinasyon ng rim protection, rebounding at shooting ay pwedeng maging susi para makipagsabayan sa malalaking koponan sa Asia tulad ng Australia at New Zealand. Well, sa madaling salita, kung totoo ang mga reports na ito, Kai Sotto's comeback might be bigger than ever. At kung tuloy-tuloy ang kanyang progress, hindi lang Japan D-League o Gilas ang makikinabang, baka maging tunay na Pinoy NBA player na rin siya. At habang abala ang Gilas Pilipinas sa paghahanda, isang bagong pangalan ang isinama ni Coach Norman Black sa lineup para sa darating na Southeast Asian Games, si VJ Pre. Ang desisyon na ito ay umani ng atensyon dahil hindi pa kilala ng karamihan ang batang manlalaro, pero may malinaw na dahilan si Coach Black kung bakit siya napili. Ayon sa ulat, nakita ni Coach Black ang kakayahan ni VJ na maglaro ng versatile basketball. May taas siya na pwedeng makipagsabayan sa wing position pero may bilis din siya para makadepensa sa mga guards. Isang mahalagang aspeto rin ng kanyang laro ay ang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang role, bagay na mahalaga sa short tournaments tulad ng SEA Games. At bukod dito, si VJ ay may reputasyon na hardworking player. Sa ensayo, pinapakita niya ang hustle plays at ang willingness na gawin ang dirty work mula sa depensa hanggang sa rebounding. At para kay Coach Norman Black, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng manlalaro ay nagbibigay balanse sa isang koponan na puno ng mga stars. At hindi rin nakaligtas sa mata ng coaching staff
ang maturity ni VJ. Kahit bata pa siya, sa mga scrimmages, ipinapakita niya na hindi siya natatakot sa pressure at kaya niyang makipagsabayan sa mga veteranong players. Well, sa madaling salita, hindi lang ito eksperimento, ito ay isang calculated move. Sa darating na SEA Games, aasahan ni Coach Black na makapagbigay ng spark at bagong energy si VJ para sa Gilas. Samantala sa NBA naman ay isang controversial na eksena ang naging usap-usapan sa social media matapos masangkot si Jalen Green ng Phoenix Suns sa isang public altercation kasama ang kanyang 40-year-old girlfriend na si Drea Mitchell. Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente bandang 2 a.m. sa New York Fashion Week kung saan kinailangang awatin si Jalen Green at literal na hinila palayo sa kanyang partner sa gitna ng kalsada. Well, base sa mga eyewitness accounts, kumalat na video clips, mainit na nagtalo ang dalawa sa harap ng maraming tao. Agad itong nag-viral dahil kilalang rising star si Jalen Green sa NBA at bahagi rin siya ng bagong piyesa ng Phoenix Suns na inaasang makakatulong sa kanilang championship aspirations. Bagamat walang naitalang pisikal na pananakit, ang ganitong klase ng public drama ay nagdudulot ng tanong tungkol sa focus at professionalism ni Jalen Green. Ang timing pa ng insidente ay mas lalong nagpasiklab ng diskusyon dahil off-season ngayon at inaasahan ng Suns management at mga fans na nakatutok siya sa paghahanda para sa darating na NBA season. At para naman kay Drea Mitchell, hindi na bago ang pagiging sentro ng entertainment news, pero ang kanyang relasyon kay Jalen Green ay matagal nang pinag-uusapan dahil sa kanilang 20-year age gap. Ngayon, malaking tanong kung paano maapektuhan ng insidenteng ito ang public image ni Jalen Green, lalo na't bago pa lang siya sa bagong environment ng Phoenix Suns. Magiging hadlang ba ito sa kanyang development bilang franchise cornerstone? Umabilis din itong lilipas tulad ng ibang NBA controversies. Well, tatlong magkaibang kwento pero lahat ay konektado sa isang tema, ang kinabukasan ng basketball para sa mga Pinoy at mga NBA players na may dugong Pinoy. Una, ang balitang NBA ready na raw si Kai Sotto ay nagbibigay ng panibagong pag-asa hindi lang sa kanya, kundi sa buong bansa. At kung tuloy-tuloy ang kanyang development sa strength at shooting, hindi malayong muli siyang panoorin ng mga NBA scouts at makakuha ng panibagong pagkakataon. Ikalawa, ang pagpili kay VJ ni Coach Norman Black ay patunay na palaging bukas ang Gilas para sa mga bagong talento. Hindi lahat ay stars sa simula, pero kung may sipag at versatility, maaari kang makakuha ng puwang para magsilbi sa bayan. At ikatlo, ang controversial kinasangkutan ni Jalen Green ay paalala na kahit superstar ka na, ang personal na buhay ay laging konektado sa career. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.